Pilipinas, andito na naman po ang kapatiran para sa bayan. Ako po ang inyong lingkod, Gerardo Sadsad, isang manananggol. At bago natin simulan ng programa, tayo po ay mapapanood. Okay, ano po, tech. Tayo po ay mapapakinggan sa DWIC 882 Metro and Mega Manila. Mapapanood din tayo sa DWIC News TV and mapapakinggan sa pamamagitan ng aming news website www.dwicam.com at i-download na rin ang DWIC application. Available rin po sa iOS at Android phones. Live streaming tayo ngayon sa DWIC 882 Facebook page at DWIC YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like, follow, subscribe, share, and i-comment ang inyong mga tanong at reactions sa ating episode ngayong araw. By the way, ang episode natin ngayon, nung nakaraan, kung natatandaan nyo, mga tagapakinig at tagapanood, ay isang nanalo na mayor ng General Nakar, Quezon. Ngayon naman po, although dahil sa anlakas ng pag-ulan, medyo na traffic ng konti, medyo naantala lang po, siguro mga by 7:10 o 7:15 nandito na po siya. Walang iba kundi ang governor-elect din po ng Catanduanes, province of Catanduanes, Governor Honorable Patrick Azanza. Siya po ay siguro introduce na lang natin ng pahapyaw dahil kilala naman natin ito. Isa po siya rin ng member ng Kapatiran para sa Bayan. Isa po siyang Freemason, member ng Freemason of the Most Worshipful Grand Lodge of Free and Accepted Masons of the Philippines. Isa din po siya nasa academe, nagtuturo at presidente ng State University sa probinsya ng Catanduanes. Bago siya maihalal bilang gobernador ng lalawigan ng Catanduanes. Alam natin na yung Catanduanes is an independent island and it is situated in the Bicol region. Hi pala kay Commissioner Benvenido Y. Rubio ng Bureau of Customs, ang aming boss, at si Deputy Commissioner Ronel Beltrano Hombre ng Management Information Systems and Technology Group, MISTG. Hello. At Commissioner Rubio, sir, magpagaling po kayo. At si Deputy Commissioner din po, ingat po sa biyahe kasi medyo maulan ngayon. Yung ating guest din ay siguro sa larangan ng politika, bago lang po siya. At aalamin natin mamaya kung ano yung mga short-term, long-term planning niya, yung contingency planning sa lalawigan ng Catanduanes. Ano din kung ano yung mga programa niya, plataforma niya, na of course, pinangako niya sa mga kanyang constituents sa probinsya ng Catanduanes. At i-verify natin ito kung ito'y talagang gaganapin niya o gagampanan niya bilang isang pinuno ng ating lalawigan, Catanduanes. Malalaman din natin kung ano yung mga importansyang maiko-contribute niya sa mga constituent niya at ano yung mga natutunan niya sa Freemasonry at i-apply niya ito sa pagsisilbi niya bilang gobernador ng lalawigan ng Catanduanes. Kung hindi nyo natatanong, yung kanyang kapatid ay naging guest din po natin dito. At alam naman natin na si Kuya Ozon, Very Worshipful Ozon Azanza ay napakadalubhasa din sa larangan ng masonerya, lalo na sa mga advanced studies ng Freemasonry. Mamaya, malalaman natin kung ano yung mga
plataforma, programa o kayang idea niya at siyempre yung estratehiya niya kung paano naging gobernador despite the fact na hindi siya sabihin natin malakas o maimpluwensya sa bayan ng Catanduanes at ano yung mga ginawa niya para maihalal to at yung kalaban niya siyempre matagal na sa larangan ng politika at paano niya to napagtagumpayan. Although ang kalaban naman ano din, isa ring kapatid sa Masonarya o sa Freemasonry. Hi din po kay Most Worshipful Ariel T. Kayanan, ating immediate past Grand Master. And hi din po sa ating incumbent, Most Worshipful Raul E. Canon Jr. Magandang gabi po, Most Worshipful Sir. At sa kanyang mga, sabihin na natin, mga subordinates, subordinate lodges, sana po ay tuparin natin yung anuman, yung alituntunin, ediko ng ating Most Worshipful Grand Master of Philippine Jurisdiction, Raul E. Canon Jr. Para at least maganda at hindi kapakipakinabang yung kanyang termino bilang Grand Master until our next ANCOM for 2026, that is on April third Thursday of the month until Saturdays of April. So summer po yun. At doon naman magtatapos yung termino ni ating ayun, andito na po yata yung ating panauing pandangal. Sorry. Saan po siya? Ayun. Governor, dun po sa kabila. Andito na po yung ating guest natin for tonight at no other than our Honorable Patrick Asanza, ang Governor-elect ng Province of Catanduanes. Magandang gabi, Governor-elect, sir. Magandang gabi rin po, Kuyang Jerry, Yes, at sa lahat ng mga nanonood sa inyong programa po. Yes, ito po yung DWIZ Aliw 23, Governor Sir. Siguro, isa-isay na natin yung mga tanong na naangkop sa inyo po, Governor Sir. Yes, ano po. ba yung nag-udyok sa inyo para tumakbo bilang gobernador? Alam ko po, nasa academy kayo, tapos biglang politics, from academy to politics. Yes po, nasa academy po talaga ako at ako yung presidente ng Catanduanes State University, CSU. galing sa UP. Nalipat ako sa Catanduanes State University bilang Pangulo. Opo. At yun, marami tayong binago sa loob ng Catanduanes State University. Mula sa isang, kumbaga, payak na kalagayan. Opo. Pinilit natin na magkaroon ng international ranking ang Catanduanes State University at nakakuha kami ng 10 na international ranking. Yes, at sa loob lamang ng 3 taon, Kuyang, Yes, sir. nakapagtayo tayo ng 17 na buildings, kasama na dyan yung ating Olympic size na pool. Wow. Kami ang kauna-unahang state university na nagkaroon ng isang sariling solar farm. Wow. At meron ding 4 na school bus para sa mga estudyante, na merong
toilet, ref, Opo. wifi, video, Wow. videoke sa loob, no, ng ating mga buses Universidad, opo. at iba pang mga improvements na ginawa sa loob ng university, nakapag-promote din at nakapagpapermanente ng halos 634 na mga empleyado na yung iba doon 15 years, 30 years halos na job contract po yun, Governor. Contractual, no? At, Sorry, na permanente, halos nag-iiyakan nung sila ay mapermanente. Wow. At maraming pagbabago na ginawa. Nakapagbukas ng 15 new courses, no? Kasama na ang Juris Doctor. Nagkaroon kami ng College of Law na 50 years halos na pinapangarap na mabuksan. At itong mga pagbabagong ito, nakita po ng mga tao sa Catanduanes. At dumating yung panahon na hiniling nila na ako ay tumakbo. Bilang this time, sabi nila, dalhin nyo naman sa buong Catanduanes yung mga pagbabagong ginawa ninyo sa university, Kuyang Jerry. At yung kahilingan na yon ay syempre hindi natin basta matalikdan dahil at that time sobrang taas ng presyo ng gasolina sa amin, umaabot ng may point na 92 pesos per liter, no? At yung presyo naman ng Abaca, kami ang Abaca capital of the Philippines and perhaps of the world, no? Umaabot na lamang dati 105 per kilo ang Abaca, pero umabot sa 54 per kilo binibili. So talagang kawawa yung mga abacaleros. At yung kalagayan din ng aming ospital medyo malala. Wala kaming zero balance billing. Lumalabas ng ospital yung mga pasyente na nareresitahan, bibili ng sariling gamot at sa kababalik, no? At ito yung inireklamo talaga ng mga ating mga kababayan. At hinihiling nila na magkaroon ng pagbabago, pero wala nang gustong tumakbo, Kuyang Jerry, dahil tinalo na lahat ng dinastiya. Yung for 19 years silang nakaupo. Lahat na ng mga politiko sa aming lalawigan ay napatumba na nila at wala nang gustong lumaban. Kaya naman napakiusapan tayo ng ilang mga sektor, lalo na ng kabataan, mga negosyante, mga tricycle drivers po, mga abacaleros o parahagot ang tawag namin, na bigyan naman ng pagkakataon na kumbaga may lumaban. At nagkataon naman na pinalad po. Ang galing. At ang galing. Nagpapasalamat tayo sa tiwala ng taong bayan po, Kuyang Jerry. Wow, ang galing. Ang galing nung kwento nyo, Governor Sir. Pero sana yung challenge sa inyo ng ating mga kababayan sa Catanduanes ay may sakatuparan. By the way, ilang taon po yung term nyo bilang presidente ng Catanduanes State University? 4 na taon po at pwede pang mag-renew ng another 4 years, no? Halos pareho lang ang salary grade ng governor sa presidente ng Catanduanes State University. 3 years lang yung governor. Kaya halos 4.5 years yung kumbaga nasakripisyo dahil sa kahilingan ng taong bayan na tayo ay mag-gobernador. Pero bagamat sakripisyo ito, ay mas iniisip po natin yung mas maitutulong natin sa mga kababayan natin. No? At nakita nila, kasi noong 1996 po, ako ay nasa UP, naging Lingkod Bayan Awardee ako. At kumbaga yun yung pinakamataas Saan po kayo sa institution ng UP? Kasi kung di nyo natatanong, Governor, ako rin po ay faculty ng UP. Yes, nag-faculty rin ako ng, naging college secretary ako ng School of Labor, ng Soler. No? Sa time ni Dean Rene of Reneo. Ako po yung college secretary. At maliban doon, naging senior lecturer din po ako ng UP College of Education at naging overall HRD ng buong UP system po. Ako yung HRD noon at yun yung panahon na napili ako doon sa paparangalan ng Civil Service Commission at ng Office of the President
doon sa Lingkod Bayan Award. At Opo, opo. kumbaga yun yung binibigay na pagkilala sa mga honest and excellent civil servants, no? And Yes. nakita yon ng mga Katandunganon at sabi nila siguro panahon na para subukan naman yung ganong klaseng Correct, liderato. Good governance po kasi yung aking dinadala na palakad sa Catanduanes State University. Yung billing namin po doon, yung Opo. bidding namin, kapag may bidding kami, pinapa-FB live ko po. No? Galing. Kita ng lahat, ayaw ko ng corruption. Opo. At nakikita nila na pagka ganito pala, may savings kami. Yung amin pong naibili ng 4 na bases sa mga estudyante, ay galing po doon sa savings ng universidad. Wow. Dahil sa Ang maayos, galing. masinop na pamumuno Pamamalakad, at opo. pamamalakad. Opo. Very transparent, may integrity and accountability yung ating kumbaga hallmark ng ating good governance platform. Opo. Kuyang Jerry. Schoolmate ko pa pala kayo kasi Soler din po ako, School of Labor din. Pero faculty ako ng 207.1 and 2, yung labor relations. Okay. Ako saka naman labor human standard. behavior. Human ang behavior, ating opo. tinuturo po. Tsaka mga Opo. HR. Yes, yes. In the national and individual na level, no? Opo, si Dean Opreneo naging dean ko din po. Yes po. Naka-4 na din na po ako doon. Opo. Anyway, Governor, ito bang pamamalakad nyo sa Catanduanes State, maikakascade po ba ito sa, siyempre, malaki po ang Catanduanes as a whole compare sa State University? Yes po, yun po talaga ang plano natin na ito ay dalhin sa Kapitolyo upang paglingkuran ang lahat ng ating kababayan sa buong isla. Opo. At ang ating nais naman ay matugunan yung mga hinaing Opo. ng ating mga kababayan. Alam nyo, Kuyang Jerry, nung ako ay Opo. tumatakbo, Opo. walang vote buying po ang ating ginawa at talagang kakaiba yung nangyaring milagro sa aming probinsya. Bagamat wala tayong vote buying, meron naman tayong, ang sabi ko nga doon, wala akong perang maipapamigay pero meron akong 5K. Sabi ko yung Okay. 5K na yon ay simbolo yun. ng kalusugan, Okay. kabuhayan, Mhm. kalikasan, Okay. anti-mining po ako. Okay. At yung kabataan at kababaihan, mga programa para sa kanila, at katarungan. Wow! So, sabi ko wala akong 5K pera na. pero ito yung 5K. Yan ang ibibigay ko at ginawan ko to ng parang comics po. Yes, Na yes yun po. ang binibigay ko as a social contract sa bawat botante. Yun po ang inaabot ko habang nag-house to house ako. Sinasabi ko, ito po yung comics, ito po ay kontrata natin. Pag ako po ay inyong ibinoto, ito po yung plataforma ng pagbabago na gagawin ko sa ating isla. At nakalatag po doon yung lahat ng gagawin ayon doon sa 5K na yon. At Yes. kumbaga sa pag-iikot, nakasanayan na nila na pag gumanon ako, yun na, parang ayan na ang amin pong ano doon, padagos na patanos, no? Anong ibig sabihin nun, nun ay Governor? ituloy Opo. ang mabuting pamamalakad, no? Ayun. So, kumbaga yung mabuting pamamalakad sa Catanduanes State University, ituloy natin sa buong isla. Dali natin sa buong isla at yun po ang kumbaga pinaliwalaan ng mga kababayan at nakatutuwa po dahil kahit wala akong pondo para, sabi nga nila, hindi mananalo si Dr. Asanza, walang makinarya yan, walang maniniwala dyan, walang pondo yan, walang maipapamigay kahit pagkain o pamasahe sa mga volunteers. May 700 volunteers po ako, Kuyang Jerry, no, puro ito, at pasalamat ako, mga Gen Z. No, mga Gen Z na. kabataan talaga. Naniniwala sa kausa kahit wala kang ibigay na pera, they show up, nagpapakita sila. Talagang ang sisipag po. Very scientific yung approach ng aming kampanya.
may mga lugar na hindi ko na humanly Napuntahan. impossible para mapuntahan. Sila Opo. po ang pupunta doon. Oh. At sila ang magpapaliwanag, magbabahay-bahay po sila kahit na wala ako. Dala nila yung po yung comics 5K. at yung 5K. Sila ang talagang sabi nga, kahit walang pera, kahit maglakad, pupunta po. Wow. Pero ang nakatutuwa, meron namang 100 senior citizens po na sumama din sa akin. At ang sabi nila, Wow. Doc Pat, naniniwala kami sa pagbabago na gusto mong gawin sa isla, pero wala na, mahina na yung mga tuhod namin. Pero may ipon kami, kumbaga, sige, yung mga Gen Z, mga youth volunteers mo, bago sila umikot, dadaan sila araw-araw sa bahay namin, sa mga matatandang senior citizens. Yes. Sila na ang sumasagot doon. Gagawa sila ng sandwiches para may baon yung mga bata at kung malayo yung pupuntahan, sinasagot na nila yung pamasahe. Ang galing. No? At doon lumaro yung ating kampanya. Very innovative, very non-traditional po yung nangyari. Kakaiba po Kuya yan. Jerry. Kakaiba. Dahil wala akong talaga. Sa makinarya po na, sorry po kasi Opo. sa political science, may makinarya yan, pababa po. Yes, apo, may mga Meron ward po ba leaders, kayong ganon? Wala po tayong ganon. Although meron Yes. tayong inorganized na para Opo. may semblance, no, na kasi pagka nakita ka ng madla na wala kang ganitong mga ward leaders, Opo. tatalikuran ka nila. So, kumbaga nag-organize din ako ng ganon sa bawat, there are 11 towns. Opo. Pero yung talagang gumagalaw na talagang tunay na kampanya, Opo. yung mga volunteers sa likod na hindi yun nakikita po ng mga traditional politicians. Hindi nila Opo. akalain na kumbaga habang kumikilos itong akala nila traditional machinery, Yes. na wala talaga kaming pondo para doon eh. Tama po. Meron pala nung mga counterpart na nasa likod at saka online Opo. na nangangampanya para sa akin. Hanggang international po yun. Wow. Mga Ang graduates ng university, Yes. nag-organize sila kahit na sa Amerika, sa Middle East, sa UK, sa Opo, Australia. opo. Sila po yung online na nag-uusap-usap at tumatawag sa mga pamilya nila na sinusuportahan sa isla at sinasabi na, this time sumusuporta kami sa pamilya, Opo. for so many years kami yung nagpapadala dyan, Opo. may hiling lang kami sa governor, isingit nyo si Dr. Asansa, parang ganon. Ang galing. It worked, no? Yes, At hindi yes. ito nakikita ng mga ng kalaban, ng Opo, mga opo. ibang politiko, pero naging very successful po Ang galing. yung kampanya. So non-traditional talaga po, and I used mainly social media to campaign kasi wala akong pondo para sa kokonti lang tarpaulin ko. Opo. Kokonti lang din yung sound system na pwedeng upahan Opo. para mag-ikot sa probinsya. Pero yung Kuya mga Jerry. mouth-to-ear communication nyo, sorry, naano ko na Yes, yung yes, sa masoneria kasi kaya kuyang din ang tawag ni Governor sa akin kasi mag-brad po kami sa masoneria dahil itong programa natin ay Kapatiran para sa Bayan. Napaka-interesting ng topic po natin pero kailangan natin mag-time check po. 7:26 ng gabi, magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. At kasama pa rin natin ang ating Governor-elect, Patrick Asanza. Kanina po ay nasabi niya po yung kanyang 5K na plataforma. Siguro, Governor Sir, pwede natin paliwanag kung saan nanggaling itong 5K na to. Yes po, yung 5K na yon talagang hinimay ko yung mga problema na kinasasadlakan ng aming isla, no? At siyempre galing tayo sa academe, so mas gusto natin mas sistematiko na masolusyonan yung mga problemang yon. Una sa kabuhayan, no? Okay. Bagsak ang presyo ng abaka, napakataas ng presyo ng gasolina, kumbaga problemang kinakaharap ito ng mga kababayan namin, kaya't gusto nating solusyonan, mapa-agrikultura, yung gasolina kasi pati yung mangingisda apektado dahil siyempre po. Mahal. gumagamit din sila ng gasolina sa Tama po. pagpapaandar ng kanilang mga bangka. Opo. At
lahat na kumbaga kasama na, lalo na yung aming kuryente, genset din tumatakbo. At pag mataas ang kuryente, mataas ang gasolina, mataas din yung presyo ng kuryente. So talagang ito yung dahilan kaya gusto nating tutukan yung kabuhayan at dahil dito naglulunsad tayo ng iba't ibang dati akong chairman ng Bicol Region Cooperative Development Council, no? So ang akin talagang adikain makapag-organisa ng iba't ibang kooperatiba sa iba't ibang barangay ng ating probinsya at mahanapan sila ng kagaya ng ginawa natin sa Catanduanes State University na kapag-organize kami ng 56 na asosasyon sa mga barangay at ipinasok natin ito na maging kooperatiba at hinanapan natin ng pondong pampuhunan sa pamamagitan ng DOLE, Department of Labor and Employment. May pondo sila na inallocate at nabigyan naman ng grant, no? I think mga 11 out of 56 na inorganize na namin, narilisan na sila ng pondo. Gusto natin ito gawin sa buong isla para may hanap buhay yung ating mga kababayan. Ayaw natin ng nakadepende lang sila sa ayuda. At sa point, kailangan graduate sa ayuda. Correct po, correct po. Yun ang ating adikain talaga. At pangalawa naman, yung kalikasan. Yun. No? May mga pagmiminang ginagawa sa isla. At napakaliit ng isla. At kung magpapatuloy ito, marami talagang maapektuhan na buhay. Ano yung minimina nila? May mga landslides na sa amin, may mga namatay na sa landslides. May coal mining, meron ding gold, no? And ito, maraming environmentalists na tutol. Dahil ang kumikita lang naman sa mining sa isla namin ay yung mga nagpapamina. Wala namang trickle-down effect na, na ibibigay ito sa mga kababayan. Plus, alam naman natin, pagka nagmina ka, leksyon na ito sa buong mundo, no? Hindi lang sa Pilipinas. It takes 20, 50, 100 years para ma-restore mo yung nasira sa pagmimina at wala namang pondo. Aalis lang yung mga nagpamina, iiwanan yung probinsya, tapos walang pondo na ma-allocate para ma-rehabilitate, no, yung pinagminahan. At ang magdadala ng problemang ito, yung mga naninirahan, no. So iniiwasan natin po ito. Tsaka alam natin na Governor na yung anuhan kayo ng bagyo. Yes, nasa sentro kami. Lahat halos ng bagyo na pumapasok sa Pilipinas, dumadaan ng Catanduanes po, no? At talaga namang sinasalo namin ito. So against po kayo sa mining? Against po talaga tayo sa mining, no? Nung ako ay presidente pa ng Catanduanes State University, nag-organisa kami ng mga pagtutol kasama ang simbahan. At for the first time sa buong isla po nakita, nagsama-sama yung mga tatlong student council chairmen and women ng iba't ibang universidad, nanindigan laban dito, kasama rin ang mga kapatid nating Muslim, kapatid nating Katoliko, at kapatid na mga Kristiyano or born again, mga Protestante. Sumama sila. Ang galing, ha? At talagang kumontra, marain yung ginawang pagtutol laban sa ipinasang resolusyon ng Sangguniang Panlalawigan pabor sa pagmimina, no? So napilitan din silang iatras ito, no? At yun, gusto nating maprotektahan yung ating kalikasan, lalo na yung mga illegal fishing activities na gumagamit ng cyanide, no? Kinukuryente ang isda. Nakaka-apekto rin ito sa ating kalikasan at kontra po tayo dito at alam naman po ng mga kababayan natin yan. So kabuhayan, kalikasan, yung kababaihan at kabataan, no? Bigyan ng boses, ma-empower yung mga kababaihan at kabataan, yun po yung ating gustong mangyari. At yun nga, yung kabuhayan para sa kababaihan, isa ito sa ating ipinaglalaban. At siyempre yung pang-apat na K, yung kalusugan. Ano naman gagawin natin? May hospital ba doon sa inyo po? Yung hospital po namin, yung provincial hospital, sa
kumbaga yung sitwasyon talagang kamalasan ginawang economic enterprise pero nalulugi po, nag-aabono ng milyon-milyon ang probinsya dito. Uy. Pero ang sitwasyon ay malala, no? Makikita mo nasa pasilyo na natutulog yung mga pasyente, nakahiya doon at kawawa po talaga. At yung mga gamot, walang gamot na available para sa mga pasyente. Kumbaga, bibilhin nila ng sarili nila. Kaya ka nga nagpunta sa ospital na pampubliko para mapagamot ka. Pero wala pong available na gamot. Kaya re-resetahan sila ng mga doktor. Pero bibili sila sa labas ng sarili nilang gamit ng sariling pera. Kawawa po talaga. At ito ay ating pinagpaplanuhang baguhin. Dumulog na po ako sa Kagawaran ng Kalusugan po. Yes po, at nakatutuwa dahil 9 na cabinet secretaries ang ating nilapitan para tulungan ang Katanduanes. Hindi pa man tayo nakakaupo. Gumagawa roadshow na ako sa mga nag-reach out na po kayo gabinete ng ating mahal na Pangulo. At ang kagandahan naman po ay napaka responsive nila po, no? Ang DOH secretary ay mismong naka-schedule pumunta this July 22 para tulungan kami. Nagkausap kami na bibigyan niya ako ng through PCSO, merong 10 ambulansya na ibibigay sa amin. At maliban doon ay magbubukas ng ang tawag nila doon ay bagong urgent care and ambulatory services o bukas. At meron silang mga TED responders para sa emergency response team na ititrain din nila at bibigyan ng mga kits, no? Maliban dito ay naghahanap din kami ng pondo para doon sa around 250 million para ma-rehabilitate yung aming provincial hospital at pati na yung mga district hospitals po ay ma-upgrade din dahil medyo talagang napabayaan po ang mga ospital sa probinsya na pampubliko. At Kuyang Jerry, ang kagandahan nito ay very supportive ang DOH Secretary at yung na-downgrade po yung aming ospital from secondary level naging first level imbis na umangat to third level, tertiary level para sana masuporta sa binubuksan naming College of Medicine sa Katsu nung ako ay presidente. Required po kasi ng CHED na tertiary hospital ang maging base hospital. Pero secondary lang kami kaya pinupush sana namin na maging tertiary. Nangyari na downgrade pa. At ang maganda po nito, nakausap na natin si DOH Secretary Ted Herbosa. Maraming salamat po sa kanya at willing siya na i-reconsider yung pag-downgrade sa ospital. Susulat ako ng apela sa kanya. Oras na makaupo ako sa June 30 po. At ang sabi niya sa akin ay bibigyan niya ako ng pagkakataon na comply over say 3 to 5 years yung mga requirements pero in the meantime i-allow niya na balik sa dating secondary level. Parang under provisional authority, parang gano'n. Kasi ang nangyari po, pagka pala ibinaba ang level ng ospital, no? Ibig sabihin nun, maraming mawawalang serbisyo. Hindi na nito pwedeng gawin yon sa ospital na yon, yung mga serbisyo, para sa mga kababayan namin. Dahil depende sa level ng ospital, yung pwede lang nilang gagawin. Isa lang po ba ang ospital niyo? May isang provincial hospital po and then may ilang district hospital, 4 to 5 district hospitals maliban sa provincial hospital. Pero lahat po ay medyo masama ang kalagayan. So, maiba tayo, Governor. Nasabi nyo kasi ambulance Meron, sana mag-request din kayo ng mga air ambulance kasi alam ko island po kayo At saka pati nga sea ambulance po, humihiling tayo. Sea and air. Sea and air. So, yun ay ating ipinaabot sa kanila at very very responsive po, no. Kahit yung sa Department of Agriculture si Secretary Kiko, no. Sabi ko meron po akong programa na libreng arado. Arado yung flowing ng pumayag siya, nabigyan niya ako ng 11 na mga machine na po yan. Machine na po. No? Yung parang tractor. Ganun. Tractor. Sabi niya, bibigyan kita ng 11 tractors. Wow. At galing. Pasalamat din kami kay Phil Faida, Executive Director,
Ali Atienza, napakahusay po. Sabi ko, tulungan ako na mapataas ang presyo ng abaka para naman mabuhay yung mga abakaleros. Kasi ang karamihan po ng mga abakaleros namin, sumuko na. Ayaw na. Ayaw nang mag-produce. Nag-construction workers na dito sila sa Mandaluyong, sa Maynila. At nag-migrate. Yun, iwanan na yung mga pamilya. Kawawa naman po. Okay. At napakaganda dahil yung Department of Agriculture po ay tutulong sila at magbibigay din ng mga suporta sa mga farm implements, mga inputs ng mga fertilizers. Nangako sila na tutulong. Oras umupo ako ay bubuhos yung kanilang ang galing. tulong ayon doon sa aking request na ilalatag po. And hindi lang yon, pati DICT po, no? Information si Secretary Henry Aguda, napakaganda ng suporta na ibibigay po sa amin. Kumbaga yung magiging showcase kami ng digital bayanihan na programa ng DICT. Opo. Bibigyan kami ng 36 pauna na Starlinks, no? Wi-Fi po. Para may access sa internet at lalagyan namin yung bawat munisipyo, kumbaga yung e-com na software ay mai-install na at magiging digital transactions na po ang mangyayari sa pagbayad mo ng business permit. Kumbaga, babawasan yung mga papel. Yes, opo. At magiging efficient yung serbisyo po. That's correct. And pati payment online din, no? May QR code sila na ilalagay. Sige, natin na Governor yung kasi yung pang-apat na K? Ang pang-apat na K ay nasabi ko na yung kalusugan. Yung panlima na lang na titira is yung katarungan. Yung social justice. Okay, naman ang gagawin natin partly yung poverty na to ay malaki ang concern natin dito sa para magkaroon ng social justice, equitable na distribution lalo na ng ayuda, ng serbisyo. Sabi ko nga, those who have less in life should have more in law and services. Yes, correct. Sa ating probinsya. Yun po ang gagawin natin at ang nakatutuwa dito, yun, nakapag-open na kami ng College of Law sa galing. Katsu, simula na po yun. Sa ngayon po ay kulang ang aming mga judges. Yung pag-ikot ng professor hindi lang po yun, yung korte mismo. Korte. Kailangan pa naming mag-import galing sa mainland para Okay. magkaroon ng mga huwes at yung hearing ng kaso. Alam niyo naman kung halimbawa naakusahan ka, nakulong ka. Kahit na sa tingin mo dapat lalaya ka na, pero bihira yung hearing, tatagal ka dyan. Tatagal ka. So, yun po, talagang hinihiling namin na magkaroon ng malagyan ng additional na mga sala, parang gano'n. Sala or judges, mga huwes sa aming probinsya. At sana ay matukahan ng full-time talaga na sa ngayon ang hihiram lang. No? Ay, hindi yung gano'n na may araw lang siya doon. May araw lang po at talagang ay, gano'n, ang hirap talaga. Po yun. Hanggang gabi, nag-i-hearing sila. Kawawa din po yung judges. No? So, lahat ng ito po ay ating natignan at umaasa tayo na ito ay matutukan. May low-lying fruits po tayo, yun yung pwede nang gawin at isagawa. Pero may long-term plans din po tayo, Kuya Jerry. Okay. Siguro yung long-term tsaka low-lying terms natin, yung plans nyo sa pagbabalik po ng ating programa, Kapatiran para sa Bayan. Time check po, 7:47 ng gabi. Okay, nagbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Hi kay Thea at hi kay Emil and Shane. Baka hindi na ako makabati mamaya. So, napaka-interesting nung topic natin. At may pending questions tayo kay Governor. Yung long-term plan niya bilang ama ng lalawigan ng Catanduanes. Yes, sir. Kuya Jerry, ang gusto ko talaga, siyempre bagyuhin kami at gusto ko hindi lang basta pagbabago na after that wala na. No? So, yung low-lying fruits, siyempre inihahanda natin ito kung ano yung pwedeng magawang pagbabago. Pero gusto ko magkaroon ng master plan for sustainable development, yung aming isla, yung probinsya, at talagang, kumbaga, ay mailagay natin, mailatag yung mga pagbabago na makakapag-paunlad sa kabuhayan ng ating mga kababayan at maipakita talaga na ito, papunta tayo doon.
tayo ba ang next Singapore, yung model ng Taiwan, no? Or Hong Kong? Ano ba yung gusto natin kapuntahan? At gusto ko mailatag ito, sa loob ng aking 3-year term, termino. Opo. Matapos yung Master Plan for Sustainable Development ng isla para susundan na lang po ng mga susunod na magiging leader ng bayan at or ng probinsya. So gusto natin yung mga alternative sources of energy, yung renewable energy, solar, mga ganyan po dito, no? Dahil syempre ang isang problema ng aming probinsya ay yung rotational brownouts, no? Meron at ganun. magkaroon masolusyonan ito, no? Opo. At for long term at mailatag na rin yung matagal na nilang pangarap yung mahigit 15 years na yung Friendship Bridge, no? Hindi lang ako ang gagawa nito, kundi sa tulong na rin kasi bumabagsak yung plano dahil sabi ng DepDev, Department of Development, sa akin nung inaral nila, lumalabas na negative 10.8 yung EIRR, no? So yung economic yung rate of return kumbaga bagsak doon at kailangan i-justify. Kaya nakipag-usap ako sa iba pang governors, partner governors natin, collaboration kina Governor El Rey, incoming governor ng Kamsur, governor ng Cam Norte, ating kaibigan din si Governor Dong Padilla, na magkaroon ng 3C, yung triangle ng Catanduanes, Camarines Norte at Camarines Sur, para yung development ay mailatag at mas ma-justify yung pagtatayo ng Friendship Bridge, which is worth mga 22 to 40 billion yan. Laki. Ilang kilometers bang pinag-uusapan natin dito? 10 kilometers, less than lang. Yung layo. At lahat ito, hindi naman ito matatapos sa loob lang ng 3 taon, ano? Kahit yung ibang mga programa ay talagang kailangan mailatag mo ng maayos dahil kumbaga at least pag andiyan dyan na ipagpapatuloy na lamang at hopefully sa mga susunod na termino ay nakalatag ito. So yan po yung kabuuan ng plano para sa ating bayan at talagang yung 5K pa rin yung sinusundan. Pero sustainable master plan. Kumbaga may roadmap na pupuntahan, klaro na pupuntahan. Yung so parang sa study natin, meron tayong time and motion studies. Kailan ito, kailan yan, may gano'n. Ang galing. Iba talaga pag academy, talagang may framework. May framework na. Ay, ano pala, sino po ba ang inspirasyon nyo dito, Governor Sir? Kung may share nyo lang po. Ano tayo, galing nga sa academe, nagtuturo ako ng Rizal course at si Gato Sir Rizal, syempre ang ating kuyang din naman. Kuyang po. At sabi ko nga, sana magawa kong irrelevant yung mga sinasabi ni Rizal dahil pagka irrelevant na, ibig sabihin na-solve na natin ang mga problema sa ating lipunan, no? At syempre, guided din ako sa ating idol ko rin yung aking utol na most worshipful ng Nilan Lads, no? Si Ozone. Kuya Ozone. Kuya Ozone. At yung sinabi niya na if you really want to have change, no, in our society as leaders, we should build longer tables than higher walls, no? Tama po. Horizontal. Yes, no? And think less of ourselves and our titles, and think more of those who have who are stationed at the or those who are at the lower stations of our society, laylayan, yung mga kumbaga yun yung tignan natin. At, ito yung nag-guide din sa akin. And ating mantra palagi sa pagsisilbi, never above you, never below you, always beside you. Yun ang aking kumbaga medyo baguhin ko ng konti, always on the level po. Yes, kumbaga on the level yung ating pagsisilbi. Ang galing. Jerry, yun yung kumbaga inspirasyon natin sa pagsisilbi sa ating mga kababayan at talagang good governance, iikot yung pagsisilbi na yung kumbaga hallmarks nito ay transparency, integrity, and accountability, syempre. Opo. Pero syempre, we still believe
sabi natin, si great architect of the universe natin. Of course, apo. Idol nyo po ba si Yes, Gauto? at the end of the day, si Gauto pa rin ang sabi ko nga kanina, milagro lahat yung pagkakapanalo natin. That's correct. At the end of the day, kailangan ordained by God lahat yung pangyayari na ito. Opo. Yun yung susundan natin, kumbaga. Wow. Jerry. Wow. So siguro medyo 2 minutes na lang. Any message to our, siyempre, especially the youngster and the oldies and siyempre, yung buong kababayan natin sa Catanduanes? Yes, upo. Ang una ko pong gustong pasalamatan, Kuyang Jerry, yung mga nagsuporta sa atin at salamat sa mga volunteers ng Padagos na Patanos Movement. Kayo po talaga ang tumulong. Pero sa mga kababayan po, bumoto man o hindi, isa na po tayo tapos na eleksyon. Magsama-sama po tayo, magtulungan tayo. Yung mga nahalal, sama-sama po tayong paglingkuran yung ating mga kababayan. Tuparin natin yung ating pagnanais na magsilbi sa kanila ng buong puso. Isang tabi na muna ang politika. Tama. At ang isipin na ang kabutihan ng ating bayan po. Yun po ang aking mensahe sa kanila, sa kabataan. Kayo yung nagdala ng pagbabagong ito, lalo na yung mga Gen Z. Saludo po ako sa inyo at ituloy po natin ang pagbabagong ito. Suportahan ninyo yung mga programa na kumbaga pinangarap ninyo. Ito na yung katuparan ng inyong pangarap. Bagong Catanduanes narito na. Kaya sana ay magkaisa na tayo at sama-samang kumilos para sa pagpapaunlad ng ating probinsya po, Kuyang Jerry. At salamat din sa panahong ito na inyong naibigay para makasama at maipaliwanag yung plataforma ng ating paglilingkod, Kuyang Jerry, sa ating mga kababayan. Okay, maraming salamat, Governor-elect Patrick Azanza ng Province of Catanduanes. Maraming salamat po. Magbabalik ang Kapatiran para sa Bayan next week.